Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema ni customer, matigas nga itong brake pedal niya pag inaapakan niya tapos bigla pa yung lumulubog. Pag ganyang problema mga boss, dito muna ako nag-check up sa brake master assembly at hydrovac. Gaya nito kung napanood nyo yung part 1, grabe yung dumi ng brake master assembly nito. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, kung makikita nyo, nilinis ko lang yan. After kong malinisan itong brake master assembly, pinutuyo ko yan. Tapos binalawan ko pa rin yan ng brake fluid. Para kung sakaling meron pa yung tubig-tubig na natitira sa mga sulok-sulok, matanggal nitong brake fluid. Mahalaga kasi mga boss na mabanlawan ito maigi. Para itong brake fluid, hindi siya makontaminate. Ngayon, kung nanghihinayang ka sa brake fluid para pambanlaw, kung meron ka compressor, pwede mo rin niyang hanginan hanggang sa matuyo. Pero bago mo i-assemble yan, basahin mo ng fluid yung primary at secondary piston. Pati yung loob ng master cylinder, babasahin mo rin yun ng brake fluid. Ito na mga boss, after ko mabanlawan itong piston, binasa ko ulit yan ng brake fluid. Tsaka ako ipinasok dito sa master cylinder. Tapos isunod ko naman sa ilalagay dyan, itong piston seal nya. Diyan lang naman yan sa bukana mga boss, bago nyo ilagay yung primary piston, ito munang piston seal nya. Ayan mga boss, siguraduhin nyo lang na itong piston seal na ilapat nyo siya ng maayos dito sa master cylinder. Tapos ito na ngayon yung primary piston, binasa ko ulit ng brake fluid yan. Tsaka ako ngayon ipinasok dito sa master cylinder. Di na ilagay ko na yung dalawang piston. Tapos bago mo lagyan ng brake fluid yan mga boss, ilagay mo muna itong strainer nya. Ayan mga boss, nailagay ko na itong strainer at sasalinan ko na ngayon dyan ng brake fluid. Bago ko kasi ilalagay itong brake master assembly dito sa hydrovac mga boss, ibibleed ko muna yan. Sa pagbibleed niyan mga boss, kung mapapansin nyo, doon sa unang butas niya meron na siyang fluid na tutulo, pero dito sa pangalawang butas wala pa. Kaya ang gagawin nyo dyan, ipump nyo lang yan, binubomba ko kung makikita nyo, diba? Ang ginagawa ko kasi dyan mga boss, tinatanggalan ko na ng hangin itong brake master assembly. Ayan mga boss, nakita nyo, yung fluid nasa bungad na siya ng mga butas ng brake master cylinder. Ibig sabihin yan, wala nang hangin dito sa loob ng master cylinder. Kaya pwede ko na ngayon ilagay itong cap ng fluid reservoir. At dahil sa okay na itong brake master assembly ni customer, i-connect ko na ito dito sa hydrovac niya. Yung tinuturo ng daliri ko mga boss, yan yung push rod ng hydrovac. Isushoot niya yan dito sa butas ng primary piston, yan yung tinuro ko. Basta't siguraduhin nyo lang mga boss na na-shoot nyo ng maayos yung push rod ng hydrovac dito sa butas ng primary piston nyo para hindi kayo magkamali. Tapos yung dalawang fitting or fluid line, i-connect nyo na yan dito sa master cylinder nyo. Ayan mga boss, ipinapakapit ko na yan dito sa thread nya para sigurado ako na kapag hinigpitan ko yan, hindi ako makalus thread. Ayan mga boss, nakita nyo, diba? Pinainal ko na yung higpit. Pero bago yon, binuhusan ko muna ulit ng tubig itong binagsakan ng fluid para yung pintura niyan hindi masira. At pag okay na, ilagay ko na ngayon yung dalawang nut na number 12 dito sa brake master cylinder. Ipinakapit ko na rin yan mga boss, tapos gumamit ako dyan ng socket wrench sa number 12 para i-final ko na yung higpit dito sa dalawang nut na nakalagay dito sa brake master assembly. Pag okay na, isunod ko naman sa ilalagay itong vacuum hose dito sa hydrovac. Tapos yung socket wire sensor niya mga boss, inilagay ko na rin. Tapos gumamit ako ng long nose para mailagay ko naman yung clamp dito sa vacuum hose. At dahil sa ipa-final ko na yung pag-bleed dito sa brake master assembly, kung makikita nyo, nagdagdag na ako dyan ng brake fluid. Yan ang importante mga boss na huwag nyo makakalimutan. Pag nag-bleed kayo, dapat mayroon yung brake fluid. At ito namang makina, ipa-start ko yan. Sa pagbi-bleed naman mga boss, ipapump yung brake pedal. After ng ilang segundo, nakadiin. Ikaw naman, habang nakadiin siya sa brake pedal, luluwagan mo naman ngayon itong isang fitting. Ayan mga boss, para kung may hangin pa yan, lalabas siya. Mapapansin nyo naman mga boss kapag wala na siyang hangin. Kapag niluwagan nyo yung fitting, buo na yung fluid na lumalabas. Ayan, makita nyo, di ba? Buo na yung tumutulong fluid. Ulitin ko pa yan ng isang beses mga boss. Kahit 2 beses lang kayo magbukas ng fitting mga boss para mag-bleed, pwede na yun. Basta ang importante, itong 2 fitting dito sa brake master cylinder, ma-bleed nyo yan para yung hangin dito sa loob ng brake cylinder matanggal. Malalaman mo naman yun kasi magno-normal na yung brake pedal. Bukod doon, yung problema ni customer dito sa brake pedal, mawawala na rin. Na ibig sabihin, natumbok mo yung problema ng sasakyan mo kung ikaw ang mag-DIY. Gaya nito mga boss, buo na yung fluid na lumalabas, wala nang hangin yan. Tapos yung brake pedal ni customer, normal na. Yan, tapakan nyo nga yung pedal. Lumambot na, di ba? Lumambot po. Lumambot na siya. Di ba? Parang hindi na siya dumodoble. Oo nga. Sige, testing muna natin.
pina-check ko muna kay customer itong sasakyan niya. Kumbaga, pina-road test ko muna sa kanya kung okay na ba yung lambot ng preno niya at hindi na siya matigas. At ito nga, okay naman na Malambot, daw. malambot. Dahil ang susunod kong gagawin dito mga boss, i-check ko naman itong preno sa likuran. Pero bago yun, i-check ko muna itong brake pedal ni customer. Maganda na kasi yung nakakasigurado ako na okay na ba talaga itong brake pedal niya. Hindi na siya matigas at hindi na rin siya biglang lulubog. Ha? Antigas ka din. Antigas, grabe. Ganun po yun, tapos lalambot. Tapos biglang lalambot, di ba? Lulubog po yun. Tapos, Pero ngayon, normal na siya, oh. Okay na eh. Pero check ko pa rin yung sa preno sa likuran. Opo. Dahil nga sa nakita ko mga boss, mataas yung handbrake nito. Kaya ang gagawin ko dyan, i-check ko pa rin itong brake shoe ni customer sa likuran. Pwede kasing manpis na yan or kailangan lang siyang linisan tapos i-adjust. Dahil sa natanggal ko na yung gulong, gamit ako ng ball hammer, paluin ko itong brake drum niya para kumalog yan at lumuwag. Ayan mga boss, oh, medyo makapit lang siya kasi nga matagal-tagal na rin siguro hindi na pa-check up ito ni customer. Kaya nga kung makikita nyo, medyo kinalawag na dito sa hub niya. At dahil nga sa makapal pa naman itong brake shoe niya mga boss, linisan ko lang itong preno, gumamit ako dyan ng liha para yung tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe, matanggal ko yan. Pag okay na, gagamit naman ako ng brake cleaner mga boss. Para kung may langis na kumapit dyan o kaya malagkit, mawas out nitong brake cleaner. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakalinis mo, o dito ko naman ngayon sa brake drum, yan naman mga boss, gagamit ka rin dyan ng liha para yung mga kumapit na kalawang dito sa brake drum, pati yung may mga kuunting gasgas dyan na malalim, kahit papaano ma-minimize nitong sandpaper na ginamit mo. Tapos gamit ka rin dyan ng brake cleaner para kung merong langis na dumikit dyan o kaya naman malagkit, mawas out din itong brake cleaner mo. At para matanggal yung nagmarka na brake cleaner, punasan mo yan ng malinis na basahan. O, di ba? Ganun lang kadali kung kayo ang gagawa ng preno nyo. Dahil okay ka na dyan mga boss, gamit ka ngayon ng flat screw. Dito ka naman ngayon sa pag-adjust ng preno mo. Ayan mga boss, yung brake adjuster. Pihitin mo naman itong brake adjuster paangat para yung brake shoe mo mag-adjust. Sa pag-adjust yung mga boss, dapat yung tama lang, wag naman yung sobra higpit. Hanggat maaari, pag inilagay nyo itong brake drum nyo dito sa hub nya, ayan mga boss, pag inikot nyo yan, hindi siya mahigpit para hindi kayo magkaroon ng problema ng paninikit ng gulong. At dahil sa mahaba nga itong video mga boss, sa kabilang side gagawin ko pa, tapos i-road test pa namin ito ni customer kung titigas pa ba itong brake pedal nya o kaya naman bigla pa itong lulubog. Pakiabangan nyo sa last part mga boss. At kung okay lang naman sa inyo, pa-subscribe naman itong channel ko. Maraming salamat.